salamat po at sinamahan tayo ngayon ni Sister Lisa. Kala ko tuloy-tuloy na ni Sister Lisa eh. Ano? Praise God, ano? Hallelujah. Muli po mga kapatid, kumusta na po kayo? At nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ganon din po ang inyong pong mga mahal sa buhay. Welcome po muli dito sa atin pong live worship dito sa True Gospel Church every Sunday. At ngayon po, nandito tayo ngayon. Ano? We're here in our part 2. Ang mensahe po natin ngayong araw na ito ay kapag hindi ka pa nagbago, something is wrong. Nandito na po tayo sa part 2. At kapag hindi nyo po na panood, napakinggan, nasubaybayan yung part 1, balikan po ninyo sapagkat maganda po ito mga kapatid. Alam nyo po mga kapatid, maganda na nasusundan po natin yung mensahe para lubos po nating maunawaan. At naniniwala po ako, salamat po sa mga napakaraming nag-share, more than, I think, naka 78 shares po yun, more than 70 shares po yun. At naniniwala ako na yung mga nakapanood, nakapakinig po nito ay pinagpala po ng Panginoon sapagkat alam po natin na ang salita ng Diyos ay ilaw at tanglaw sa atin pong buhay. Part 2 po tayo ngayon. Kapag hindi ka pa nagbago, something is wrong. Sabi mo yan sa katabi mo, kung mayroon po kayong katabi ngayon dyan. Sabi po ng Biblia mga kapatid, in Ephesians chapter 5, verse 15 to 18, the Bible says that, so then be very careful how you live. Be very careful how you live. Don't live like a foolish people, but like wise people. Make the most of your opportunities because these are evil days. So don't be foolish, but understand what the Lord wants. But understand what the Lord wants. Don't get drunk on wine, which leads to wild living. Instead, be filled with the Spirit by reciting psalms, hymns, and spiritual songs for your own good. Sing and make music to the Lord with your hearts. Always thank God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Let us pray. Father, we thank you that your word, they are life and spirit. We thank you tonight, Lord, as I'm going to preach your word. Give me honest conviction, clear speech, so that I may preach your word with power and boldness to bring glory to your name alone. In Jesus' name, Amen and Amen. Kapag hindi ka pa nagbago, something is wrong. Sa mga nakikita po natin ngayon, mga kapatid, hindi po lingid sa bawat isa sa atin na kabi-kabila ang kasamaan na nangyayari sa kabila ng pinagdaraanan nating virus na ito na napakatagal na. Napakatagal na nating pinagdaraanan ito, mahigit ng 1 taon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, napapanood natin, nababalitaan natin, nababasa natin, na marami pa ring mga tao ang tuloy-tuloy sa paggawa ng kasamaan. Hindi pa rin sila nagbabago. Something is wrong, mga kapatid. Kaya sabi sa verse 15, kaya mag-ingat kayo. Pansinin nyo mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Sabihin nyo, mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Bakit kaya tayo pinag-iingat ni Apostol Pablo? Alam nyo po, isinulat ito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano. Ito yung mga tao na nakarinig na ng aral ng salita ng Diyos. Mayroon po silang pagkakilala. Mayroon po silang alam sa salita ng Diyos. Ang iba po sa kanila ay naranasan po nila ang kapangyarihan, they experience God in their lives. Kaya ang sinasabi ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Alam niyo kung bakit tayo pinag-iingat, mga kapatid, kung paano tayo namumuhay? Kasi kaya sinasabi ni Apostol Pablo,
ito sa mga Kristiyano dahil alam niya, nakita niya nung panahong iyon ay maraming mga tao ang hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. At maging ang mga mananampalataya, kapag hindi sila naging matatag, matibay sa kanilang pananampalataya, maaring sila rin ay mapasama sa kanilang masamang pamumuhay. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Paano? Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Paano ba namumuhay yung mga mangmang? At paano ba namumuhay yung mga matatalino? Ang matatalino bang tinutukoy niya rito ay yung mga taong mayroong mataas na pinag-aralan? Ito ba yung gustong iparating ni Apostol Pablo? That those people who has a higher degree? No, my brothers and sisters. You could have a higher degree, pwede kang napakataas ang iyong pinag-aralan, and yet, you can still live a fool. Nakikita natin yan, mga kapatid, napakaraming mga matatalino. Napakataas ng pinag-aaralan. Pero dahil sa salapi, dahil sila sa salapi, yung kanilang talino ay ginagamit na sa kasamaan. Kaya sinasabi ng Apostol Pablo, mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Sabi sa verse 16, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Gamitin ninyo ang bawat pagkakataon. Make every opportunity. Sabi sa English sa verse 16, di ba? Di ba mga kapatid? Make the most of your opportunities because these are evil days. Think about it, mga kapatid. Noon sinabi niya na ito. How much more sa ngayon, mga kapatid? Nakikita natin ito. Kaya yung bawat pagkakataon natin, wag po nating sasayangin. Marami kasing mga nakakalungkot na mga Kristiyano na tutulog-tulog eh. Nakakalungkot pero ito yung totoo. Na napaka-komportable na lang. Na pinagpipray natin na mayroon tayong mabahagian ng salita ng Diyos. Ma-share natin, pinagpipray natin yung ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan. Ngayon, napakarami nating oras, panahon na. Kapag hindi pa natin ito na ibahagi, yung salita ng Diyos, yung ebanghelyo sa kanila, mga kapatid, something is wrong. Something is wrong. Kaya nga ang sinasabi ng Panginoon, di ba, the harvest is plentiful, but the workers are few. Nandito na, ito na yung harvest, nandyan na mga kapatid. Maraming mga tao ngayon ang naghahanap sa Panginoon. Maraming mga tao ngayon ang nagsesearch at longing sa Panginoon, sa presensya ng Panginoon. Nakikita natin yan. Kasi nga, yung mga tao ngayon ay wala silang. Maraming mga tao talaga ngayon na ang pwede na nilang balingan ay ang Panginoon na lang. Ang pwede nilang asahan sapagkat maraming mga tao talaga ang mga bigo. Dahil sa kabila ng mga tao na nagpapaasa sa kanila. Umaasa pero walang naaasahan minsan. Kaya maraming mga tao nabibigo. Sa panahong ito, mga kapatid, na sunod-sunod po yan, tuloy-tuloy po yan. Hanggang ngayon. Kaya nga ang sabi niya sa atin, di ba mga kapatid, sa verse 17, na Tagalog, di ba, ang sabi niya, huwag kayong maging hangal. Matindi ito, di ba? Huwag kayong maging hangal, sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Notice the word, kung ano ang kalooban ng Panginoon. Unawain ninyo. Di ba sabi sa English, paano mo yung
yung will ng Panginoon. Paano mo uunawain? But understand what the Lord wants. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang tanong, ano ba ang kalooban ng Panginoon? Ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid, ay mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kalakasan, buong pag-iisip. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your strength. And love your neighbor as yourself. Yan ang kalooban po ng Panginoon. Hindi po ba, mga kapatid? Seek first, sabi ng Biblia, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Are we seeking first the kingdom of God? Kasi ito po yung sinasabi, kung ano po ba ang kalooban mo, Panginoon? Ang ibig sabihin, yung Diyos yung una sa iyong buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon, di ba? Ang sabi ni Apostol Pablo sa atin, di ba? Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ngayon, tanungin po natin yung Biblia. Panginoon, ano po ba yung kalooban ninyo sa amin pong buhay? Ano po yung amin gagawin? Tutuloy lang natin babasahin. Nandyan po yung sagot. Verse 18, huwag kayong maglalasing. Kita nyo, huwag kayong maglalasing. Bakit? Maraming mga naglalasingan pa rin eh. Kahit kayo pinagbabawal nga ngayon. Yun na lang yung kanilang pampalipas oras. Huwag kayong maglalasing. Sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Totoo po ba o hindi? I-google mo lang saang bansa na yung tao na naging lasinggero. Ano po ang nangyari po sa kanya? Tingnan nyo lamang po, mga kapatid, kahit saang bansa yan. Kapag ang isang tao naging nalulong sa masamang bisyo, nalulong sa pagiging lasinggo, totoo itong sinasabi ng Biblia, sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Totoo po yan eh. Maraming mga nasira ang buhay dahil sa walang ibang ginawa, kundi lasingan ng lasingan. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Kita nyo? Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Ay ang tanong, paano ba ako mapupuspos ng Espiritu ng Panginoon? Paano ka mapupuspos ng Espiritu kung yung mga ginagawa natin ay hindi yung mga bagay na espiritual? Hindi ka mapupuspos doon. Bakit kailangan nating mapuspos? Why we need to be filled with the Holy Spirit? Especially this time. Bakit kailangan nating mapuspos ng Espiritu ng Diyos? Lalong-lalo na sa panahong ito, sa oras na ito, sa panahong ito, mga kapatid. Bakit kailangan natin? Kailangan talaga natin. Kasi kung hindi, mga kapatid, baka madamay tayo doon sa mga masamang paumuhay ng mundong ito. Ito kasi yung mga pandaraya ni Satanas eh. Di ba? At tanongin natin yung Biblia, paano ba tayo mapuspos ng Espiritu ng Panginoon? Paano tayo mapuspos ng Espiritu ng Diyos? Sagot, di ba? Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo. Hallelujah. Mga himno at mga awiting espiritual. Hallelujah. Mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Ano ba yung inaawit natin, mga kapatid? Yung mga awitin bang inaawit natin ay mga awiting papuri sa Panginoon? Buong puso kayong magpuri sa Panginoon. Lalo na ngayon, mga kapatid. Tingnan yung nangyayari, mga kapatid. Dapat itong oras, itong panahong itong nangyayari na ito, dapat yung ating buhay ay complete surrender na sa Panginoon. Pinag-uukulan natin ang panahon na ilapit sa panalangin ang ating mga mahal sa buhay. Hallelujah. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Hallelujah. Very clear, mga kapatid, yung kalooban ng Panginoon sa atin.
Kapag hindi pa natin ito ginagawa, mga kapatid, sa kabila ng mga pangyayaring nakikita natin sa mundong ito, mga kapatid, something is wrong. Kaya ang sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 1 to 4, the Bible says, we don't become discouraged. Sabi ni Apostol Paul, we don't become discouraged since God has given us this ministry through His mercy. We don't become discouraged. Bakit? Maraming mga nadi-discourage ngayon. Hinihintay nila kung kailan matatapos yung salot na ito saka mag-umpisa sa ministry. Bakit natin hihintayin, mga kapatid? Habang naghihintay tayo, kumikilos tayo, mga kapatid. Yung iba, dahil walang church, ay hindi na nag-church, hindi na nag-tune in. Praise God, purihin ang Panginoon dahil dito sa True Gospel Church. Nakikita ko po kayo, mga kapatid, kahit na wala tayong physical na pagtitipon, tuloy-tuloy po yung ating pong pag-aaral. Hindi tayo po humihinto. Glory to God. Tuloy-tuloy yung ating mga trainings. Kung ikaw, dahil hinihintay mo lang na magkaroon ng physical na fellowship lang, something is wrong kung yun lang ang hinahanap natin. Kung fellowship lang ang hinahanap natin. Mga kapatid, fellowship is very important. Na magkakasama ang mga magkakapatid para sama-samang magpuri sa Panginoon. Pero ang isang lingkod ng Panginoon, ang anak ng Diyos, kahit na walang fellowship, physically, mga kapatid, gumagawa siya ng paraan kung paano siya maka-encourage ng kanyang kapwa. Kasi kung hindi natin gagawin yan, mga kapatid, anong mangyayari sa'yo? Discourage ka. Discourage ka talaga niyan. At kapag hindi ka na nag-church, hindi ka na nakikipag-connect, dahil ginagawa mong dahilan na wala namang pagtitipon ngayon, something is wrong sa atin pong spiritual life. Ito po yung katotohanan, mga kapatid. We don't become discouraged since God has given us this ministry through His mercy. Instead, we have refused to use secret and simple ways. We don't use tricks, and we don't distort God's word. As God watches, we clearly reveal the truth to everyone. This is our letter of recommendation. So if the good news that we tell others is covered with a veil, it is hidden from those who are dying. It is hidden to those who are dying. The God of this world has blinded the minds of those who don't believe. Who don't believe. Blinded the minds of those who don't believe. As a result, they don't see the light of the good news about Christ's glory. It is Christ who is God's image. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Put in verse 1, maybe. Purihin ang Panginoon. Kita nyo, mga kapatid, napakaliwanag. Dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito, kaya't hindi humihina ang aming loob. Meron ba sa atin ngayon ang pinanghihinaan na ngayon ng loob? Bakit, mga kapatid? Magtiwala tayo sa Panginoon. Well, natural lamang paminsan-minsan tayo po ay nakakaranas po niyan, nakakaramdam po niyan. Pero mga kapatid, huwag po tayong magpatuloy na magpagapi sa gawain ni Satanas. Huwag po tayong magpatuloy na magpagapi. We have to fight the good fight of faith. Yan ang pagtawag sa atin ng Panginoon. Fight the good fight of faith. 1 Timothy 6:12. We're not just fighting, but we have to give a good fight. Hallelujah. Tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahihiyang gawain. Tinalikuran na ba natin ang lahat ng lihim na kahihiyang gawain? Kapag hindi pa natin tinatalikuran, something is wrong.
Yung ating bang pagkilos, yung ating pananalita, mayroon bang pagbabago na sa ating mga pag-uugali? Dapat mayroon pong pagbabago, mga kapatid, kasi kung wala pa rin sa kabila ng mga nakikita natin, sa kabila ng napakarami nating narinig na aral ng Panginoon, at tuloy-tuloy pa rin tayo sa paggawa ng mga bagay sa lihim na kahiyahiyang gawain, abay hindi malulugod ang Panginoon yan. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, tinurikuran namin ang lahat ng lihim at kahiyahiyang gawain. Hindi kami nanluluko ng mga tao at hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos. Bakit? Alam natin, may mga taong, may mga mangangaral na pinipilipit ang salita ng Diyos eh. Maraming mga silang nadaya, kaya sabi ng Biblia, pati sila nadaya na rin. Sa halip, hayagan naming ipinapangaral ang katotohanan. Ang katotohanan. Paano natin mamayaman ang katotohanan? Yan, binabasa sa Biblia, mga kapatid. Hindi pinipilipit. Kaya't maaari kaming suriin ni numan sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Kita mo, ganyan po si Apostol Pablo eh. Suriin kami ng ninuman sa harap ng Diyos. Mga kapatid, wala po ako rito ipinapangaral po sa inyo kahit minsan na sarili kong imbento ko lamang. Binabasa ko po lahat yung akin mong sinasabi sa inyo. Binabasa ko po yan. Kung may talukbong pa ang magandang balitang ipinapahayag namin, ito may talukbong lamang sa mga napapahamak. Ayun, sa mga napapahamak. Bakit? Kasi maliwanag na maraming beses nating ipinapahayag ang magandang balita, ang ebanghelyo patungkol kay Kristo. Ngayon, kung ayaw pa rin tanggapin ng iba, anong mangyayari sa kanila? Sa mga napapahamak. Wala nang talukbong ito, hayagan na eh. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Kita nyo mga kapatid, sino ba yung Diyos ng daigdig na ito? Binubulag sila eh. Sino daw yun? Walang iba kundi si Satanas. Kaya kita mo mga kapatid, maliit na titik yan na hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos. Hindi kapital yan ha, maliit na titik yan. Ng Diyos ng kasamaan. Sino yung Diyos ng kasamaan? Si Satanas. Marami siyang mga kampong, mga demonyo. Anong ginagawa niya? Sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita. Yun ang purpose niya. Para hindi makita ang liwanag ng magandang balita. Kasi kapag natanggap ng tao ang magandang balita, mabubuksan ang kanilang spiritual eyes. Pero anong ginagawa ni Satanas? Binubulag naman nila binubulag niya yung mga spiritual eyes ng mga tao para hindi nila matanggap yung magandang balita, para hindi nila makita. Upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalwalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hallelujah! Kasi ipinakita na ng Panginoong Hesus ang lahat ng katangian ng Ama. Hallelujah! At ngayon ito ay pinapangaral ng kanyang mga disipulo. At ngayon yung mga ipinangaral ng mga disipulo atin namang binabasa ngayon sa panahong nating ito upang alin? Upang ang mga tao ay hindi mapahamak. Sino yung mga yon? Yung mga binubulag ni Satanas. Spiritual eyes, hindi lang yung mata kasi nabubulag eh. Pati yung isip nabubulag yan. Paano nabubulag ang isip? Kapag ang magandang balita na ipinapahayag sa atin patungkol sa Panginoong Hesus, sa kaligtasan, para tayo ay hindi mapahamak, and then we refuse to receive the Word of God, something is wrong, mga kapatid. That is why we are not discouraged. We are not discouraged. That is why we are not discouraged. Though outwardly we are wearing out, inwardly we are renewed. Though outwardly we are wearing out, inwardly we are renewed day by day. Hallelujah. How do you like that? Renewed day by day. Our suffering is light. Our suffering is light and temporary.
and is producing for us an eternal glory that is greater than anything we can imagine. Hallelujah. That is greater than we can imagine. We don't look for things that can be seen, but for things that can be seen. But for things that can't be seen. Things that can be seen are only temporary. But things that can't be seen last forever. Last forever. Hallelujah. Kita mo yung mga bagay na kanilang pinagtutuunan ng pansin ay yung mga bagay na hindi pansamantala. Di ba mga kapatid? Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kabigatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Hallelujah! Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Di ba mga kapatid? Kasi yung mga bagay sa mundong ito, mga kapatid, ay mga pansamantala yan. Kaya wag tayong masyadong ma-inlove sa mga bagay sa mundong ito na mga panandalian lamang. Dapat ma-inlove tayo sa mga bagay na walang hanggan. Yung mga pang-eternity. Eternal, mga kapatid. Alin yan, mga kapatid? Yung mga bagay na ginagawa natin ayon sa kalooban ng Panginoon, pagsunod sa kalooban ng Panginoon, mga walang hanggan yan. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Praise God, praise God. Di ba? Kaya ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 9 to 10, whether we live in the body or move out of it, our goal is to be pleasing to Him. Our goal is to be pleasing to Him. What is our goal? What is our goal in this life? Is that to please God? Or to please others only? Mga kapatid, this time, sa panahong ito naman, mga kapatid, it's about time na pagtuunan natin ng pansin ang mga bagay na hindi mga temporary, yung mga bagay na pang-eternal, mga walang hanggan. Ano ba yung goal natin sa buhay na ito? What is our goal in life? Di ba kita mo? Whether we live in the body or move out of it, our goal is to be pleasing to Him. Our goal is to be pleasing to Him. All of us, listen to this, all of us must appear in front of Christ's judgment seat. All of us. Walang exempted dyan. Then all people will receive what they deserve for the good or evil they have done while living in their bodies. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Lahat tayo, mga kapatid, aharap tayo sa hukuman ng Panginoon. Isa-isa, hindi by group, hindi by religion, hindi by family, hindi by organization. No. By isa-isa po yan. Kaya sabi niya, kaya naman ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Yung ba ang inananais natin, yung maging kalugod-lugod sa Panginoon? Maging nasa katawang lupa o maging nasa piling na niya. Kita niyo mga kapatid? Maging nasa katawang lupa o nasa piling na niya. Anong ibig sabihin? Ano ibig sabihin? Ano man ang kalagayan ng buhay? Handa na kami. Handa kami.
Kasi ang aming buhay ay yung mga bagay na nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Ang ibig niyang sabihin dito na Apostol Pablo, kung kami man ay pumanaw na sa mundong ito, aharap kami sa Panginoon, at napakaganda ang kanilang maririnig sa bibig ng kanilang Panginoon, "Well done, good, my faithful servant." Yan ba yung ating pong mga ipinapanalangin, pinagtutuunan ng panahon at pansin, yung mga bagay na mga pangwalang hanggan? Mga kapatid, yung pagtulong natin sa mga kapuspalad, maliit na bagay man yan, mga pang-eternal yan, mga kapatid. Hindi nalilimot ng Panginoon yan, for God is not unjust to forget your work and labor of love. Labor of love, why? Our labor in the Lord is not in vain. Mga pang-eternity yan, mga pang-eternal lahat yan, mga kapatid, hindi temporary yan. Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Mga kapatid, tayo po'y magsusulit sa Panginoon pagdating ng panahon. Ang buhay po natin ay hayag sa Panginoon. Wala po tayong maitatago sa Panginoon. Ano po ba ang mga bagay sa buhay natin na alam natin na hindi nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon? Ano ba yung mga bagay na alam natin na pumipigil sa atin para hindi natin tuluyang isuko ang ating buhay sa Panginoon? Ano ba yung mga bagay na ito? Ito ba yung maaring ito yung career natin. Masyado tayong nag-ukol ng panahon sa ating karir natin at nakalimot na tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Let me repeat it again. There's nothing wrong na maging hard worker ka. Mabuti ngayon yung maging hardworking ka eh. Yan ang hinahanap ng Panginoon, yung mga hard worker. Pero hindi naman yung oras na para sa Panginoon ay na dapat ipagkaloob, hindi na ipagkakaloob. Kaya yung mga bagay na ito, mga kapatid, yung mga nangyayari sa paligid natin, pansinin po natin mabuti, mga kapatid. Pagbulay-bulayan po natin. Maaring ang mga bagay na ito ay mayroong gustong ipahiwatig ang Diyos sa atin. Baka masyado ang mundo natin ay umiikot na lang sa atin pong iniirog natin, the love of our life. Maaring yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, yung asawa mo, o yung anak mo. Mga kapatid, ang lahat ng yan, mga kapatid, ay mabubuti naman yan. Pero kung yung oras mo, yung panahon mo ay dyan na lang umiikot, at yung mga bagay, na mga espiritual na bagay, na magbibigay ng kaluguran sa Panginoon, pagsunod sa Kanyang sa Panginoon, ay naisasantabi mo na lang. Hindi mo na nabibigyan ng priority. Kaya nakikita natin, mga kapatid, yung buhay natin ay imbalance. Why? Kasi hindi naka-align eh. Mga kapatid, kung dati-rati, mga kapatid, ay tayo ay masipag sa paglilingkod sa Panginoon, pero noong dumating ang mga pagsubok na ito, problema na ito, hindi ka na nagpapatuloy, something is wrong. Mag-reflect po tayo sa Panginoon. Lumuhod tayo at manalangin sa Panginoon. Baka malayo na tayo sa Panginoon, mga kapatid. Gaano ba tayo kalapit sa Panginoon? Ito kasi yung paanyaya ng Panginoon eh. Draw near to God, and He will draw near to us.
In the book of James chapter 4, verse 8, maliwanag ang sinasabi doon, mga kapatid. Na lumapit tayo sa Panginoon at siya'y lalapit sa atin. Huwag nating ilayo ang ating sarili sa Panginoon. Yan ba yung kasalanan? Minsan kasi mga kapatid, yung kasalanan ayaw nating isuko sa Panginoon. Kaya ito yung naglalayo sa atin. Mga kapatid, isuko natin na to. We are, sabi nga ng misis ko sa prayer meeting, we are running out of time. Remember that yung na-share ni Sister Lisa last time? We are running out of time, yes! The Bible says, namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Kaya mga kapatid, kung yung may mga bagay pa sa buhay natin na hindi pa natin na isusuko sa Panginoon, ito na yung tamang panahon na isuko na natin sa Panginoon. Ipagkatiwala natin ang lahat sa Kanya. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Maaring kayo po ngayon ay nanonood, mga kapatid. Huwag mo sanang isipin na ito'y aksidente lamang. This is not an accident or coincidence why you are watching right now. Mayroong magandang plano, God has a plan and purpose sa iyong buhay. Maganda ang kanyang plano sa iyo. Bigyan kanya ng isang buhay na kaaya-aya. Sabi ng Panginoon, di ba? I have come to give you life and life to the full. Bigyan tayo ng isang buhay na ganap, buhay na kaaya-aya. Tinatawag ka ng Panginoon sa oras na ito, mga kapatid. Manumbalik ka na sa Panginoon. Ito na yung tamang panahon. Surrender your life to Christ. At kung isusuko mo ang iyong buhay sa Panginoon ng lubusan, yung mga bagay na alam mo na hindi nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, isuko mo na. At ito yung panahon naman. Pray again. Start praying again. Start reading your Bible again. Start to share the love of Christ. Kung mayroon po sa inyo na dati kang nagsaserve sa Panginoon, maaring dati kang nasa worship team, umaawit ka sa Panginoon, or maaring dati kang nagsishare ng Word of God, pero hindi mo na ginagawa ngayon, kasi na-disappoint ka, na-discourage ka sa mga pagsubok, problema sa buhay, maaring na-discourage ka na mga kasamahan mo sa church, natisod ka. Yes, mga kapatid, there's no perfect church. That's why we are called to fix our eyes to Jesus, the author and finisher of our faith. Come to Jesus today, my brothers and sisters. He is calling you for such a time as this. It's not too late. Tinatawag ka ng Panginoon. Sabi mo, maaaring narinig mo yung boses na yan, no, it's too late, I am old, my wife is not around me, my husband is not around me anymore. Maaaring heartbroken ka ngayon at yung naririnig mo ngayong boses na yan, boses ni Satanas na nagsasabi, it's too late. No, it's not too late. Today is the day of salvation. Tinatawag ka ng Panginoon, kapatid. The best is yet to come. At kung isusuko mo ang iyong buhay sa Panginoon, ibibigay mo ang iyong buhay sa Panginoon, babaguhin niya ang iyong buhay. At yung legacy na may iwan mo, maalala sa iyo, ay yung mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. It's not too late, mga kapatid. Surrender your life to Christ. Ano man ang iyong buhay, ano man ang iyong nakaraan, maaring ikaw ay hindi ka nakapag-ukol ng panahon sa Panginoon. Marami kang, your life is really mess. You know that. It's not too late, mga kapatid. Because even that mess
It will be a message one day. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Gusto ko lang ipanalangin ngayon. Sa oras na ito, kapatid. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God, praise God. Gusto kitang ipanalangin ngayon, mga kapatid, sa oras na ito. Maaring nandyan ka sa iyong sopa ngayon, nanonood ka, nasa kwarto ka. Alam mo na habang binabasa ko ang verse ng Bible na ito, alam mo na ang Holy Spirit ay nangmusap sa iyo ngayon. Maaring pumapatak ang luha mo ngayon. Maaring naalala mo yung dating mainit ka sa Panginoon. Yes, hindi pa huli ang lahat. Mayroong nanay ngayon dyan, mayroong tatay dyan ngayon, na nanunood ngayon, na muli niyang bubuksan ang kanyang Biblia. Muli siyang mananalangin. Muli siyang magbabahagi ng salita ng Diyos. Muli yung init niya sa paglilingkod sa Panginoon, muling manunumbalik. Dahil mahal ka ng Diyos, kapatid. Ano man ang iyong buhay, ano man ang iyong nakaraan, kaya kang baguhin ng Panginoon. Ginawa niya ito sa akin, binago niya ako. Binago niya ang maraming buhay na dati sira-sira. Mga buhay na dinaya ni Satanas. Pero nung nasumpungan si Kristo, nagkaroon ng layunin, magandang layunin ang kanilang buhay. Kayang gawin din niya ng Diyos sa iyo. Mga kapatid, sa oras na ito, gusto kitang ipanalangin. Every head bow and eye close. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Sabihin mo ito, dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, sa oras na ito, humihingi ako ng tawad. Pinagsisisihan ko ang aking kasalanan. Patawad, Panginoon, sa lahat ng aking kasalanan. Kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Hesus, ikaw nga ay namatay sa krus at ikaw ay muling nabuhay. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad, sa iyong pagliligtas, at sa buhay na walang hanggan. Gamitin mo ang aking buhay upang maibahagi ang iyong salita na nagbibigay buhay. Marami pong salamat sa kapatawaran, sa biyaya, at sa buhay na walang hanggan. Banal na Espiritu, sa oras na ito, puspusin mo ako. Tulungan mo ako, Panginoon, makalakad sang-ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Kapatid, kapag po yan ay pinanalangin mo na nagmumula sa puso, kahit gaano kaiksi, kahina ang panalangin niya, narinig po ng Panginoon niya. Yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay nang kilalanin mo, tanggapin mo sa Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, umpisan mo sa pagbabasa ng kanyang salita. Manalangin ka at ibahagi mo ang kabutihan ng pagliligtas na ginawa ng Panginoon sa iyo. Mga kapatid, muli po mga kapatid, ako po'y nagpapasalamat sa oras na ito sa inyong pong pagsama. Ibahagi niyo rin po ito para maging daluyan din tayo ng pagpapala kung paano tayo pinagpala ng Panginoon. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? And now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father and Prince of Peace. And now because you put God first place in your life and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word, right now in the name of Jesus, receive your healing, receive your breakthrough, receive your restoration, deliverance, provision, favor. Receive it by faith. Now I bless you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Muli po mga kapatid, maraming pong salamat sa inyo pong pagsama. At we love you.
and we're praying for you. Lord willing, we'll see you on Friday. God bless.